Ang bango ng luya at toyo ay nanatili sa hangin. Iniurong ni Mika ang kanyang upuan, kasabay ng isang kontentong buntong hininga. Sa kabilang bahagi ng mesa, pinagtitipon ni Waway ang mga wala ng lamang plato. Ang kanyang mga kilos ay hindi pangkaraniwang mabagal. Ang sarap naman nito, Waway. Nahigitan mo ang sarili mo. Ngumiti si Mika, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tunay na galak. Ang apartment, naliligo sa mainit na liwanag ng papalubog na araw, ay tila komportable at nakakainganyo. Tumango lang si Waway, isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pinulot niya ang mga chopsticks. Ang kanyang tingin ay sandaling nagtagal kay Mika. Natutuwa kong nagustuhan mo. Sa wakas ay bumulong siya, ang kanyang boses ay mababa. Si Mika, walang kamalay-malay sa kanyang kakaibang kilos, ay abala na sa kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay sumasayaw sa screen. Naku, may pinadala si Sumiko na nakakatawang mime. Tumawa siya umiiling. Tahimik na lumipat si Waway sa kusina. Ang kalansing ng mga pinggan ay salungat sa katahimikang bumabalot sa hapagkainan. Si Mika, na abala pa rin sa kanyang telepono, ay nakaramdam ng kakaibang kaba sa kanyang tiyan. Hindi ito masama. Hindi pa, ngunit isang kakaibang pakiramdam. Umayo siya sa kanyang upuan. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang mga kamay at paa. Siguro dahil sa alak. Naisip niya. Naalala ang dami ng alak na inalok ni Waway sa buong gabi. Hindi nakikita. Pinagmamasdan siya ni Waway mula sa pintuan ng kusina. Ang kanyang mga mata ay nanliit. May kislap ng hindi mabasa sa kanilang lalim. Inikot niya ang natitirang likido sa kanyang baso. Isang mapagmataas na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ayos ka lang ba, Mika? Namumula ka? Sa wakas ay nagtanong siya. Ang kanyang boses ay maingat na neutral. Hinigpitan ni Mika ang pagkakahawak sa kanyang telepono. Ang init ay tumindi, kumakalat sa kanyang dibdib ngayon, dala nito ang isang gumagapang na pagkabalisa. Ayos lang ako. Nasabi niya, ang kanyang boses ay mas mahina kaysa dati. Sinubukan niyang huminga ng malalim, ngunit parang may bara sa kanyang lalamunan. Isang kakaibang pressure ang nabubuo sa kanyang dibdib. Tila bahagyang tumagilid ang silid. Ang tawa mula sa kanyang telepono ay parang malayo at wala sa tono. Lumapit muli si Waway sa mesa. Ang kanyang ekspresyon ay nag-aalala. Mukhang hindi ka ayos. Pagpipilit niya, inabot ang kanyang kamay para hawakan ang braso ni Mika. Napaatras si Mika. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib. Huwag mo akong hawakan. Hinihingal niyang sabi. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Nanlabo ang kanyang paningin. Ang mga gilid ng kanyang mundo ay natutunaw sa isang malabong kulay. Takot, malamig at matalim ang tumusok sa kanyang isipan. May mali. Sinubukan niyang tumayo para lumayo kay Waway. Ngunit ang kanyang mga binti ay parang mabigat, hindi gumagalaw. Isang alon ng pagkahilo ang bumalot sa kanya. Pinipilit siyang bumalik sa upuan. Pinanood niya sa malabong paningin habang iniikutan siya ni Waway. Ang kanyang mga kilos ay hindi na mabagal at maingat. Ngunit mabilis at parang mandaragit, tulad ng isang pusang naglalaro sa isang sugatang ibon. Anong ginawa mo? Hirap niyang tanong, halos hindi marinig ang kanyang boses. Umiikot ang silid. Ang amoy ng luya at toyo ay nakakasuka na ngayon. Nakakapaninikip. Yumuko si Waway. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada mula sa kanya. Ang kanyang ngiti ay malamig at malupit. Huwag kang mag-alala, Mika. Bulong niya. Ang kanyang hininga ay mainit sa pisngi ni Mika.